So, our topic tonight, beloved brethren, good news for the guilty. So, kagabi, kung napanood po ninyo, walang makapag-alibay talaga. Nobody is excused before God. Nobody is exempted. Lahat po ng tao, lahat ng human being ay talagang nagkasala sa harapan ng Diyos. Nagkasala laban sa banal at hustisya ng Diyos. At napakalaki ng kasalanan sapagkat kasalanan ito sa greatest person. And that is no other than the God of the Bible. At napakalaking kasalanan dahil ininsulto natin itong Diyos na lumikha sa atin, itong Diyos na dapat hinahangaan, dapat niluluwalhati, ininsulto natin. We did not treat Him as He ought to be treated. And so what we deserve is judgment. Yan pong totoo mga kapatid. Kahit nasa sentido komon, sentido komon lang, kung ikaw ay ininsulto na nasa posisyon ka, ang natural na hahanapin mo, hihingin mo sa korte, bigyan ka ng hustisya because you are being insulted. Di ba? And so God is a God of justice. He will never condone sin. Tandaan po ninyo yan, hindi kailanman magkukonsinti ang Diyos ng kasalanan. Grabe po yan mga kapatid na katotohanan. Hindi ang Diyos na parang baliwalain ang kasalanan dahil naantig lang ang kanyang damdamin sa iyong mga iyak, sa iyong mga paghibik, sa iyong mga sabihin natin emotional sincerity. Hindi po ganon. Totoo, ang Diyos ay mahabagin, but ang kanyang habag ay according to His attribute with principle yan. So principled love na tinatawag o principled mercy. So ngayon, basahin po natin itong mga talata. Romans 3:19, sabayan po ako ninyo, sabi dito, now we know that whatever the law says, it says to those who are under the law, that every mouth may be stopped, in all the world may become guilty before God. Andyan pong salita yan. All the world may become guilty before God. Therefore, by the deeds of the law, no flesh will be justified in His sight. For by the law is the knowledge of sin. We will discuss this separately sa susunod na pagpapahayag po natin ng salita ng Diyos, the role of the law. Okay, bakit binigay ang 10 utos? And then verse 21, sabi dito, but now, the righteousness of God apart from the law is revealed, being witnessed by the law and the prophets. Pansinin po ninyo muli itong word na but. Yan po ay contrast, a word of contrast. Ngayon daw, ipinapahayag ang katwiran ng Diyos. So, nakafocus dyan ang katwiran ng Diyos. 5 times yan na binanggit dito, ang phrase na yan sa Book of Romans. Even the righteousness of God through faith in Jesus Christ to all and on all who believe, for there is no difference, for all have sinned and fall short of the glory of God, being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus, whom God set forth as a propitiation by His blood through faith to demonstrate His righteousness, because in His forbearance God had passed over the sins that were previously committed, to demonstrate at the present time His righteousness, that He might be just and the justifier of the one who has faith in Jesus. The Lord bless His word. Una, dapat malaman natin na dito sa mga guilty persons, tayo na mga guilty persons, may dalawang uri ng taong tinatawag guilty sinners. 2 kinds of guilty sinners or persons, dalawang uri. Ang isa,
Siya ay guilty, pero ayaw umamin. Yun. Guilty siya pero ayaw aminin ang kanyang kasalanan. One who is guilty but will not admit of his guilt. Nakikita nyo yan siguro kahit na yung mga nahuli na sa akto na kriminal, di ba? Habang pwede pang lumusot, gustong lumusot pa. Hahanap ng paraan para makalusot. Then, of course, kahit na yung mga nasa kulungan na nga, nabanggit ko na yun sa inyo, several years ako na nag-preach sa kulungan. At kung tinatanong ko ang mga bilanggo doon, medyo personal na mga katanungan, totoo ba na nagawa mo ito? Sabi ko, ano bang kaso mo? Ito po, kinasuhan po ako ng rape, pero hindi naman totoo yun. Wala naman talagang nangyari. Ganon. Wala talagang umaamin. Palaging may palusot. Oh. Yun ang hindi pwedeng patawarin ng Panginoon. Dahil hindi nga umaamin. But another kind is one who is guilty and humbly admits his guilt. Yung talagang alam niya nagkasala siya at wala siyang alibay, wala siyang palusot, talagang nagpakumbaba siya, inaamin niya ang kanyang kasalanan. Itong klaseng guilty sinner ang pinapatawad ng Panginoon. Okay? So, pag-aralan po natin ito mga kapatid. Now, ito po ang good news in summative form dito sa ating pag-aaral. Good news for the guilty. Any guilty sinner who will humble himself before God can be declared not guilty. Grabe ito mga kapatid, ha? Grabe ito. Nasa korte tayo, nasa hukuman tayo, lahat ng ebidensya na kinaso sa atin ay talagang napatunayan na totoo. Nagkasala nga talaga tayo. That's the verdict. Yun talaga, na talagang nagkasala tayo. And yet, the same judge na nag-accept ng mga ebidensya at nagpatotoo na talagang nagkasala tayo, the same judge ang nagsabi, you are not guilty. Grabe ito. Nakakapagtataka ito mga kapatid. Pero totoo po yan mga kapatid at mga kaibigan. Dito mapag-aralan natin siguro sa mga susunod na araw, of course, itong justification. Justification. Sobra pa po yan sa pagpapatawad. Ang pagpapatawad, ang ibig sabihin yan, nagkasala ka. Kaya pinatawad ka. Itong justification, it's an act of God declaring a guilty sinner righteous before Him. Grabe, no? Judicial act ito ng Diyos na ang isang napatunayan na nagkasala ay ibibilang niya na parang hindi nagkasala. Ano ba yan? May ganun ba? Yes, totoo po yan mga kapatid. Totoo po yan. Kaya nga, good news nga po ito eh. Sa mga taong nagpapakumbaba sa harapan ng Diyos, good news po ito. Maaari kang ma-declare ng Panginoon as not guilty or as if you have not sinned. Ang tawag niyan, justification. Now, also kailangan nating unawain itong salitang the righteousness of God. Ang katwiran po ng Diyos. Of course, maliwanag naman dyan sa tinatawag nating description baga. It's the righteousness of God. Okay? Meaning, it comes from God. Mula sa Diyos ito. Dahil mula sa Diyos ito, walang halo dito na trabaho ng tao. It is without mixture from the works of men. Hindi pwede haluan. Ang katwiran mo, ihalo mo sa katwiran ng Diyos. Nako, hindi yan mangyayari na maging katwiran. Bakit? Kahit na po ang ating mga katwiran na ginawa, sabi ng Isaiah 64 verse 6, ay maruming basahan pa rin sa harapan ng Diyos. Paano mo yan ihahalo? Idudugtong sa katwiran ng Diyos. Ha? Hindi nga eh. It comes from God. Hindi po yan pwedeng dagdagan, hindi yan pwede haluan ng katwiran ng tao, unang magawa ng tao. And then of course, it is apart from the law. Ibig sabihin, hindi ito nakukuha sa pamamagitan ng pagsunod o pagtupad sa kautosan. Hindi po, cannot be gained by obedience to the law.
At ito'y ipapakita natin sa susunod na mga pag-aral natin, ano ba ang papel na ginampanan ng batas. Hindi naman pala kayang sundin ito ng tao. Hindi naman pala maliligtas ang tao sa pamamagitan ng pagtupad sa kautusan. Bakit ibinigay pa ito? Yon, pag-aral natin sa susunod. Pero very clear yan sa mga babasahin nating mga talata mamaya that it is apart from the law. Thirdly, it is imputed of God on any guilty sinner through his faith on Christ. Ito ay ibinibilang ng Diyos sa sinumang makasalanan na napatunayan talagang makasalanan sa pamagitan ng pananampalataya ng taong yan na nagpapakumbaba sa harapan ng Panginoong Jesucristo, siya ay binibilang na matuwid. Grabe po ito mga kapatid. Ha? Ito na word na imputation. Imputation. Imputation is an act of God whereby a sinner is declared righteous by God, similar to the word justification, purely by God's grace through faith in Christ, and thus all depends on Christ's merit and worthiness rather than on one's own merit and worthiness. Itong imputation, ang simpleng pag-illustrate nito, mga kapatid, ito bagang tinatawag sa accounting na credit at saka debit, di ba? Ang credit, ang ibig sabihin, plus yan, may plus ka. Plus. Pag debit, negative. Negative yan. Sa harapan ng Diyos, walang nakapositive. Lahat tayo debit. Negative tayo. Kung sa sa bank book mo pa, zero balance ka na. Wala talagang kredito. Zero balance. But here comes the act of God of imputation. Ha? May isinalin sa bank account mo, ha? Isinalin sa bank account mo, in your name, kredito, in-credit sa'yo. At ito ang righteousness of God. Grabe ito mga kapatid, ha? Ha? Sabi pa nga sa Book of Isaiah, we are nothing and less than nothing. Negative nga tayo. Pero ito ngayon, ang katwiran ng Diyos, sa halip na tayo ay hatulan, ipinagpalit niya yan sa kasalanan mo. Ang ibig sabihin, kinuha niya ang kasalanan mo at ang kasalanan ko, dinala na sa cross. At ang katwiran niya ang ibinigay sa iyo kung ikaw ay nanampalataya sa Kanya. That is imputation. Ganda, napakasarap ng katotohanan ito mga kapatid. At kung maunawaan po ninyo ito, hindi ka magiging parang tumutulay, lumalakad sa alambre, hindi, kundi mayroong tinatawag poise, balance. Alam mo kung anong ginawa ng Panginoong Jesucristo na on His merit, naging ganyan ka. Naging ganyan ka ngayon. Okay? So, the more na mag-aral tayo sa Book of Romans, may mga mahihirap na mga salita dyan, gusto nating maging maliwanag po ito. So Romans 4:6, basahin po natin ito. Sabayan po ako ninyo. Just as David also describes the blessedness of the man to whom God imputes righteousness apart from works. Si David, nagpapatotoo, pinapaliwanag niya o dinidescribe niya ang kapalaran ng isang tao na ibinibilang ng Diyos na matuwid apart from works. So, hindi kasama doon ang works o ang gawa ng tao. Then, Romans 3:21, sabi dito sa binasa natin, but now, the righteousness of God apart from the law is revealed, being witnessed by the law and the prophets. Itong righteousness ng Panginoon, pinatutuhanan naman ito ng mga unang batas and the prophets, meaning the Bible itself. Okay? The righteousness of God apart from the law. Even the righteousness of God through faith in Jesus Christ. So, nandyan na mga kapatid, maliwanag na po yan, ha? Hindi po ito matalinhaga. Plain language na ang katwiran daw ng Diyos
ay makukuha natin sa pamamagitan ng pananampalataya kangino? Kay Jesus Christ. Hindi po kay Mama Mary o kung sa mga reliyon. Hindi sa kung sino mga santo-santo dyan. Hindi po. Through faith in Jesus Christ. Hindi through faith about Jesus Christ only. It's not about Christ. It's faith on. That is relying upon Him. Trusting Him. Parang ganon. Okay? To all and on all who believe. Sa mga tunay ng palataya. For there is no difference. So, ang tanong ngayon, paano ito ginawa ng Panginoon? Paano ginawa ng Panginoon na ang isang guilty na dapat hatulan ay diniklara niya not guilty at hindi lang na not guilty, parang hindi nagkasala? Paano ito ginawa ng Panginoon na hindi nakompromeso ang kanyang kabanalan at ang kanyang hustisya? Oo nga naman, di ba? Alam natin, ang Diyos ay banal at hindi siya pwedeng magkonsinti sa kasalanan dahil siya ay hustisya. He will never condone sin. Ngayon, ang isang taong nagkasala, ang isang taong napatunayan na guilty, ay basta-basta na lang sabihin na not guilty, parang magreklamo tayo. Di ba? But again, ang basis noon ay faith. Pero paano ito ginawa ng Panginoon? Para maging available sa atin by faith. Libre. Ito po. He set the Lord Jesus Christ to be the propitiation for our sins. Another na word na medyo malalim. Propitiation for all our sins. Through His death on the cross. Ang ibig sabihin nito, mga kapatid, hindi ang Diyos nagkonsinti sa kasalanan. Ang kasalanan ay hinatulan pa rin. Pero ang hinatulan, hindi yung tao na nagkasala, kundi ang walang kasalanan, ang kanyang bugtong na anak. Grabe po ito, mga kapatid. Grabe ito, hindi natin kayang unawain ang ganitong klaseng pag-ibig. Pero totoo po yan. Historical po yan. Inuulit-ulit po natin yan. Sapagkat yan lang po ang pag-asa natin na tayo ay mapawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya kangino? Kay Jesus Christ. Bakit? Siya po ang naging propitiation for our sins. Anong ibig sabihin ng propitiation? Siya po ang nagbigay ng pampalubag loob sa hustisya ng Diyos. Grabe, mga kapatid. Ang Diyos na hustisya ay humihingi ng kaparusahan sa nagawang kasalanan natin laban sa Kanya. Ininsulto natin siya. Sabi ng Panginoon, patayin ang taong yan. Guilty yan. But then, tatandaan po ninyo, ang Diyos na ito ay hindi lang banal, hindi lang siya hustisya, siya rin ay Diyos ng pag-ibig. Kung kaya, sa kanyang dakilang pag-ibig, binigyan na ng solusyon ang napakabigat na problema ng tao na hindi nakompromeso ang kanyang hustisya at ang kanyang kabanalan. Hindi siya nagkonsinti ng kasalanan. Hinatulan pa rin ang kasalanan. Pero ang pagkakaiba, ang hinatulan, ang kanyang bugtong na anak na walang kasalanan, and yet He died for our sin. Siya nga ang nagbigay satisfaction ng hustisya ng Diyos. Grabe po yan, mga kapatid. Doon sa krus ng Kalbaryo, sumigaw si Jesus Christ, "It is finished." Tapos na. Ano ang tinapos? Ang pagbabayad ng ating mga kasalanan. Ang pagbigay ng pampalubag loob sa hustisya ng Diyos. Siya na walang kasalanan, siya po ang nag-absorb. Siya po ang tumanggap ng kaparusahan para sa iyo at para sa akin. At ito ay tapos na. 3 oras lang na nabayubay siya doon sa krus ng Kalbaryo. Matapos yun sumigaw siya, "It is finished." Tapos na. Bayad na ang ating mga kasalanan. Kaya nga, sabi ng salita ng Panginoon, ang taong tunay na nampalataya sa Panginoon ay talagang pinapatawad ng Panginoon. Bakit? Sapagkat ang Panginoong Jesucristo, sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa cross, has satisfied fully the demands of God's justice. Hindi na kompromiso ang holiness, ang justice ng Panginoon
nagawa pa rin ng Panginoon na bigyan ng solusyon ang napakalaking problema ng tao by setting forth His Son, the Lord Jesus Christ, to become the propitiation for our sins. Romans 3:24, sabi dito, being justified freely. Yon, maliwanag, mga kapatid. Freely, libre, being justified. Freely, by His grace. Parang redundant, ano? May word na free, pero biyaya pa rin. Ha? Through the redemption. And what is that redemption? Yun ang pagtubos ng Panginoong Jesucristo sa ating mga kasalanan sa pamagitan ng kanyang kamatayan. Kaya nga sabi ng verse 25, whom God set forth as a propitiation by His blood. Si Jesus Christ na walang kasalanan, siya ang nagbubungo ng kanyang dugo para sa iyo at para sa akin upang mabigyan ng satisfaction ang hustisya ng Diyos. Kaya nga, through faith, sabi dito, through faith, to demonstrate His righteousness. Anong ibig sabihin nito? Ipinapahayag ng Panginoon dito ang kanyang katwiran na hindi siya magkukonsinti sa kasalanan, kaya nga ang kasalanan ay kailangang bayaran, pero itong pagbabayad ng kasalanan, siya mismo ang nag-ako niyan. And then sabi dito, because in His forbearance, God had passed over the sins that were previously committed to demonstrate at the present time His righteousness, that He might be just and the justifier of the one who has faith in Jesus. Ha? Tingnan niyo, maliwanag yon. Ipinapahayag ng Panginoon sa ating kapanahunan ang kanyang katwiran. Hindi siya nagkonsinti sa kasalanan. Hindi na-compromise ang kanyang holiness, ang kanyang hustisya. Siya pa rin ay matuwid, hinatulan pa rin ang kasalanan. At siya pa rin ang justifier. Grabe ano? Grabe mga kapatid. He is the judge and yet the one who declares justified ang isang taong nanampalataya sa Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, hindi ka ba natutuwa diyan? Kung ikaw ay tunay na nanampalataya sa Panginoong Jesucristo, sa harapan ng Diyos, ang tingin sa iyo ng Diyos, parang hindi ka nagkasala. Ganun ba yun? Yes, that is true. Dahil ang nakikita dyan sa iyo ay ang katwiran ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Parang ang simple illustration niyan ay ganito. Ako at ikaw, lahat tayo, ay nakadamit o kaya puno ng putik ang ating mga damit. Ibig sabihin, marumi. Mabaho tayo sa harapan ng Diyos. Sabi pa nga ni Propeta Isaiah sa Isaiah chapter 1. Kung naalala niyo, sabi ni Propeta Isaiah, dinidescribe niya yung kasalanan ng tao from the top of the head to the tip of his toe. Ano ang sabi doon? Full of bruises and putrefying sores. Para tayong leprous person. Mula sa ulo hanggang sa talampakan, puno ng sugat. Grabe, ito pang description ng Diyos, karumal-dumal tayo sa harapan ng Diyos. And yet, ang ginawa ng Panginoon, dinala niya itong kasalanan natin sa cross. Siya mismo ang hinatulan para sa ating mga kasalanan. At ang kanyang katwiran, sariling katwiran ng Diyos, ang ibinigay sa iyo. Parang ilustrasyon, ang damit mo na puno ng dumi, puno ng putik, ang damit natin, kinuha ito ng Panginoon. Siya po ang nagsuot nito na binayaran ng ating kasalanan. At ang damit niya na walang dumi, puting-puti, purong puti, ang ibinigay sa iyo. Kaya kung titingnan ka ng Diyos, hindi na makikita doon ang kasalanan mo kung tunay ka na nanampalataya sa Panginoon. Ang makikita doon, ang katwiran ng Diyos. Yun din ang sinasabi ni Isaiah, come now, let us reason together, says the Lord. Though your sins be as scarlet, they shall be as wool.
Kahit na ang kasalanan mo ay napakapula, papuputiin ko yan. Hugasan ko yan. Mga kapatid at mga kaibigan, this is one of the wonderful truths of the Scriptures. Good news nga ito sa mga guilty na umaamin, walang palusot, nagpapakumbaba sa harapan ng Diyos, nananampalataya sa ginawa na ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Ang taong ito, ibinibilang ng Diyos matuwid. Mga kapatid, sana po, ganyan na po ang kalagayan natin o kalagayan mo sa harapan ng Diyos. Sa mga friends natin na marahil hindi pa nakatitiyak ng kanilang kaligtasan, kaya takot na takot sa COVID-19, sabihin ko po sa inyo, ito po ang dakilang pag-asa natin. May nagbayad ng ating kasalanan. Kaya't huwag ka nang magtiwala sa reliyon o sa magagawa mo. Magtiwala ka na kay Kristo at sa kanyang ginawa doon sa krus ng Kalbaryo. Mangyayari ang tinatawag kaligtasan, pagpapawalang sala ng Diyos. Maraming salamat mga kapatid at mga kaibigan sa pagsama ninyo sa inyong abang lingkod dito sa pag-aaral sa aklat na pinasulat ng Diyos kay Apostol Pablo sa mga taga-Roma.